Welcome to my vlog! Tita Kim here! Grabe, long time no here. Long time no see. Long time no hear, long time no see dahil ang tagal nating hindi nakapag-vlog. Kaya naman nag-invite ako ngayon ng mga special people. Special guests, yes. So special guest ko for today's vlog dahil marami tayong mga pag-uusapan ngayon, mga random na mga topics na talagang sinesend sa atin ng mga pamangkim natin all over the world. Ayan. So ipapakilala ko muna sa inyo, syempre, ang paborito kong asawa. Wow! Bumati ka muna sa ating mga audience. Halo. Halo. At syempre, ang aking paboritong kaibigan. Ayan, ito siya. Muntis siya ngayon. Hi. Yeah. Ay, demure. But anyway, dederechohin na natin to dahil marami tayong mga gustong pag-usapan ngayon. Nagdala ko ng mga kaibigan ko dito, ng asawa ko at ng kaibigan ko para naman meron tayong mga ibang perspective, 'di ba? Hindi lang naman puro opinion ko dito, 'di ba? Para naman marinig din natin yung mga opinion nila, ano bang mga masasabi nila at mapagdiskusyonan natin, mapag-usapan natin yung mga bagay na medyo gumugulo sa ating mga isipan at mga hot topics ngayon pagdating sa pag-ibig. And kasi sa feed ko, sa aking wall, sa timeline, lalong-lalo na sa Facebook, is maraming mga nagtatanong tungkol sa mga issues ng about friendship and about love, 'di ba? Paano mo i-separate yung friendship at saka yung love, lalong-lalo na kapag may karelasyon ka na? Kasi marami ngayon hindi ko alam kung nababalitaan ninyo, pero maraming mga tao ngayon, yung mga nasisira yung relasyon nila dahil sa pagka-fall nila sa kanilang mga kaibigan. Paano mo lalagyan ng boundaries yun? At saka, paano mo ba pipigilan yung sarili mo sa sitwasyon na ganun? 'Di ba? So una, ito na nga. Simulan natin sa isang tanong, 'di ba? Okay lang kayo? Oh, kinakabahan niya, Char. Yung tanong natin ngayon is, bago ako magsalita tungkol dito is, simulan natin siya sa isang tanong. Ang tanong is, kung halimbawa, pinagseselosan mo yung kaibigan ninyo, okay lang ba na ipagpatuloy pa rin yung friendship with that person na pinagseselosan? Halimbawa, yung tao na to, siya yung nagiging dahilan na laging pag-aaway ninyo at alam mo na yung partner mo is nagsiselos sa kanya. Pero para sa inyo, kailangan bang ihinto yung friendship dun sa taong pinagsiselosan o okay lang na i-maintain yun? Kasi nga, friends lang naman, parang gano'n. Ikaw, bilang isang lalaki I think, kasi pinag-aawayan nyo na, sabi mo kasi pinag-aawayan nyo na, edi better talaga na magkaroon na kayo ng doon, ng resolve. So, resolve mo na agad na alangan namang mas importante yung bigat ng pagkakaibigan kaysa sa relasyon yung dalawa, di ba hindi? So, iyan nyo na agad, lumayo na kayo. Think ko hindi naman friendship over Hindi naman kailangan mag-friendship over. Think space and boundary. Kasi nga pinagsiselosan mo na nandun na kayo sa point na nagkakaselosan na kayo, iba na iniisip nyo kapag sila yung magkasama. So, dapat lang talaga na, dapat parehas na kayo mag-agree doon. Hindi lang dahil pinilit ka nung, yung partner mo, kundi ikaw din, kung ikaw yung may kaibigan na pinag-solution siya, edi dapat ikaw na rin yung gumagawa ng paraan na lumayo na doon sa tao na yun, kasi you also care for your loved one yun naman yung mas importante doon. Ayan. Oo, agree ako doon, di ba? Agree ako doon na kapag dumadating tayo sa posisyon na gano'n, na kinakailangan nating mamili, 'di ba? Kasi may mga time talaga kailangan mong mamili between your partner or your friend, 'di ba? Dapat mas pahalagahan pa rin natin yung relasyon na meron tayo kasi 1 in a million 'yan Hindi naman sa lahat ng panahon nakakahanap tayo ng taong mamahalin natin at magmamahal sa atin. Kaya agree ako doon sa sinabi ni Jare na kapag may mga ganong sitwasyon, siguro naman hindi ka naman mamamatay, 'di ba? Malalagutan ng hininga kung mag-space ka doon sa friend mo na pinagseselosan kasi nga nagiging mitya na 'yon na ikasisira ng relasyon ninyo. Ikaw ba? Anong position mo dun? Ako, I agree. But at the same time, another POV lang sa akin. Siguro, you have to confront the issue at magkaroon ng paglilinaw kung ano yung cause ng pagseselos. Kung totoo nga ba na may dapat pagselosan. Kasi minsan, praning lang din yung may mga overprotective kasi, di ba? Tsaka overthinking na mga, hindi lang babae, no? I mean, both lalaki o babae, yung mga pagkakataong gano'n na sobrang mahal mo, minsan nag-overthink ka, pero wala naman talaga, nabibigyan mo ng meaning ang mga bagay-bagay, kahit plain lang naman talaga silang friends. So, magandang
i-confront yung issue and then pag-usapan para ma-save din syempre yung friendship tsaka yung relationship kasi baka nga naman walang basihan yung pagsaselos tapos nawalan ka pa ng friend or parang yun nga nawalan ka ng friend so sayang din halimbawa long time friend mo na yun tapos yung jowa mo bago mo lang nakilala, 'di ba? May mga ganun depende sa sitwasyon pero yun nga mas maganda na pag-usapan kung pwede mag face to face kasi friend mo naman yun kumbaga you belong to the same circle, kakarap pareha kayo ng jive sa buhay so mas madaling pag-usapan at least kung meron man dapat ayusin maaayos and then wala nang aaring mangyari pa na lamat if ever man. Ayan. Kasi kami girls 'di ba? So actually ang girls kasi mas overthinker tayo, tama? Hindi naman sa lahat ng panahon at hindi naman sa lahat ng girls overthinker talaga. Pero parang mas advanced talaga kasi mag-isip yung mga babae. 'Di ba? Ikaw ba, kailan mo ba masasabi na kaselos-selos na yung ginagawa ng partner mo with his friend? 'Di ba? Paano mo, ikaw bilang isang babae, paano mo masasabi na, teka nakakaselos na ito? Saang part ba ng actions niya masasabi mo yun? Kapag yung action na dapat exclusive lang sa inyo. For example, yung pagiging maginoo niya or gentleman, siguro gentleman in general, pero meron kasing mga actions na pang sa jowa lang talaga or sa asawa lang. Tapos pag nakita mo na syempre na gano'n na yung treatment sa friend mo, mapapaisip ka na bakit may special treatment din tong jowa ko or asawa ko sa friend ko na yun. Magkakaroon ka na ng pag-iisip na gano'n. So, siguro yun ang pwede ko ma-consider. Ako agree ako dun sa sinabi ni Elaine, no? Yung nakakaselos talaga kapag yung treatment na para sa'yo is ginagawa niya na para sa ibang tao. Kasi that's what makes you special. Kaya ka nga girlfriend kasi special ka eh. Hindi ka katulad ng ibang mga kaibigan. Ikaw ay karelasyon, ikaw ay partner. Therefore, you should be treated specially. Tama ba? Specialty with specialty. With specialty. Special ang treatment sa'yo. So kapag ginaparamdam niya na yun sa ibang tao, hindi mo talaga maiiwasang mag-overthink at mag-isip kung may something ba na namumuot or meron bang nangyayari doon sa friend mo at saka sa partner mo at baka nawawala na yung love niya sa'yo. Diba? Halimbawa, pinakasimple na lang is mahilig siya mag-love ng stories ng iba. Diba na dapat lagi niya yung ginagawa lang para sa girlfriend niya. Ang masama pa nun, yung hindi niya ginagawa sa girlfriend niya, pero ginagawa niya sa mga kaibigan niyang babae. Diba? Yung mga special na bagay na, halimbawa, hatid sundo. Diba dapat yung paghahatid sundo, ginagawa mo lang yan para sa jowa mo. Hindi mo yan ginagawa sa iba. Kasi kung ginagawa mo rin yan sa iba, what makes your girlfriend special? Ano ikina-special ng asawa mo o ng partner mo kung yan ay ginagawa mo rin sa maraming tao? Especially, Elaine, kapag ginagawa nila yan dun sa tao pinagsaselosan mo. Kasi diba, tayo kasi malakas yung instinct natin. Yung parang nararamdaman natin agad na, uy, parang may may special na namamagitan sa dalawa. I think hindi rin yun overthinking in a sense. Sometimes talaga, gift yun ng mga babae na nararamdaman natin yun. Kasi bakit natin naiisip yun? Kasi una nating naramdaman yun eh. Diba? So, naramdaman natin yun. Kaya alam natin, kapag pumuporma din siya sa ibang tao, kahit pa i-deny ng isang lalaki. Diba? Ikaw, anong masasabi mo doon sa mga pinag-uusapan namin? Hindi, sa akin, may mga point naman kayo na kapag hindi ginagawa sa inyo, nakita niyo ginagawa sa iba, tama yun. Kasi may iba na, ibig sabihin parang iba yung pakikitungo niya doon sa babae na kung sino man yun. Pero para din sa kapayapaan ninyo, wag kayong mag-isip ng masyado kasi minsan yung mga lalaki talaga lumalabas yung pagka-gentleman. Hindi lang dahil gusto nila yung mga bagay, kundi parang may parte yun ng pagkatao nila. Ganon. Marami kasing mga lalaki na talagang innate sa kanila yung pagiging gentleman. Yung iba naman, hindi talaga, 'di ba? So, kung ako lang sa inyo para sa kapayapaan niyo din, wag na kayo mag-isip lalo na sa mga viewers natin. Wag niyo masyadong pag-isipan kasi pag bibigyan niyo lahat ng meaning yung mga bagay na ginagawa ng partner niyo, sana naging dictionary na lang kayo. Hindi, ganun talaga. I think you have to be, kailangan mong maging, anong tawag dyan? Kailangan mong maging confident and very, I think the word is confident, So, you have to be confident with yourself na ikaw lang yun kasi nakakainis nga naman din kung kunwari sasawayin mo yun dahil lang sa ganito, dahil lang sa maliit na bagay, magiging mitya pa ng pag-aaway ninyo. Diba? So, lalakihan lang din natin yung pangunawa natin doon.
in every circumstances. Hindi siya mababak sa mga scenario na naiisip lang natin. Iba yung nandun ka sa moment na yon. Hindi ko dinidisapprove naman yung naramdaman ninyo. Sometimes it's correct, but sometimes it's wrong as well. Pag nagiging tama kayo, okay lang. Pero pag nagkakamali kayo, mas malaking sugat yun sa lalaki na kapag nahusgahan mo siya agad. Nahusgahan siya. Pagka gumawa lang siya ng mabuti, bigla lang siyang minsan kasi mga lalaki bigla lang nagkaka-instinct, biglang nagiging gentleman na hindi naman talaga siya gano'n. Sa mga tao na hindi mo inaakala, sa mga sitwasyon na hindi mo inaakala, pwede kasing maging gano'n yung mga lalaki na hindi nila masyado nag-iisip na, uy, pinopormahan mo na yan bigla. Dahil lang doon sa naging gentleman lang siya ng isang beses, nagkaroon na ng pagtataka at pagkukuro-kuro sa isip ng kanyang partner. Hindi siya nakakabuti dahil nakakawala siya ng gana sa part ng lalaki na parang nawawalan siya ng tiwala yung babae sa kanya. So parang para saan pa to? Para sa mga ginagawa ko na to. So ayun lang, special naman kayo, no? Special naman kayo mga babae at pero mas special kasi mga lalaki. Pag mas special talaga yung mga lalaki. Pag yung chow Kasi may itlog. pag sa lugaw, order ka ng lugaw o chowlong. Yun. So kaya kami special kami. Napaka-makabuluhan naman ang sinabi mo. But anyway, agree naman ako sa sinabi rin talaga ni Jaren, 'di ba? Hindi rin naman talaga tama yung overthinking lagi sa isang relasyon. Dito na naman ako kumapirda, joke lang. Hindi naman din talaga healthy lagi yung overthinking. Pero siguro babe, ang importante dyan is malaman natin yung boundaries natin. 'Di ba? When we do gentleman works sa ibang tao, kapag meron tayong kinikare for, dapat alam natin yung boundary natin kapag may partner na tayo. Kung hanggang saan lang. Kasi may mga bagay ka na hindi na talaga pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng iraso na gentleman lang talaga ako, mabait lang talaga ako, instinct ko talaga ito, di ba? Hindi pwedeng ganon. Dapat sensitive enough ka na meron kang partner may nakatingin sa'yo, lalong-lalo pa, yung partner mo ay may pinagdaanan din na trust issue. Diba? Kasi kapag galing ka na sa isang cheating or galing na kayo sa isang malaking problema na yun din yung naging problema ninyo before, mas nagiging triggering eh. Mas nagtitrigger sa yung pag-overthink, mas nagtitrigger sa iyo na mag-isip ng mga hindi magagandang bagay. So, yes, talagang naniniwala din naman ako na marami rin talaga or majority ng mga lalaki talaga may instinct na tumulong. 'Di ba? Yung parang pag may nakita silang naglalakad na babae, kahit hindi naman nila gusto yung babae, parang gusto nilang isakay kasi gusto nilang tulungan. Pero alamin lang din natin yung boundaries natin. I think doon nagkakaroon ng problema sa mga relasyon kasi iniisip natin okay pa rin gawin yung mga bagay na ginagawa natin before nung wala pa tayong karelasyon. Pero actually, lagi kong sinasabi, kapag you are in a relationship, it comes with a responsibility. And part of that responsibility is putting boundaries on your actions. Kasi may mga bagay na hindi na pwedeng gawin. Like for example, sa amin ni Jaren, diba? Simula nung nagka-relasyon kami, parang ako na mismo, sa sarili ko, nagkaroon ako ng panata na hindi ako uupo sa front seat na may kasama akong lalaki. Like for example, makikisabay ako sa car. Halimbawa, makikihitch ako sa sasakyan, 'di ba? Makikisabay ako. Parang naging kaugalian ko na simula nung naging mag-girlfriend boyfriend kami at lalo na nung naging mag-asawa kami na hindi ako upo sa front seat kasi I consider na yung front seat sa kotse, upuan yun ng wife. Upuan yun ng asawang babae. So hindi ako uupo doon kahit na vacant yun. Kasi alam ko yung limitation and may responsibility ako to keep that limitation to keep our relationship. Yung mga bagay ba na ganon? Kasi maraming nagiging problema sa relasyon kasi hindi natin ino-honor yung boundaries. Yung parang, okay, magka-relasyon tayo, mahal kita, mahal mo ako, pero parang yung ginagawa mo before, ginagawa mo pa rin ngayon sa lahat ng tao. Dapat hindi. Diba? Yun nga yung ina-explain ko kanina. May mga bagay na espesyal na gagawin mo lang para sa jowa mo, para sa asawa mo, kahit pa ikaw ang pinaka-gentleman na tao sa buong mundo, hindi mo yun pwedeng gawin sa lahat ng tao. Kasi isipin mo kung anong iisipin ng partner mo. Kung gagawin mo yun para sa lahat ng tao, ano pang naging espesyal sa relasyon ninyong dalawa, 'di ba? Dinidescribe ko lang din at ine-express ko lang din kung saan ba nanggagaling yung hugot ng karamihan ng mga babae. Bakit tayo nag-overthink? At hindi lang babae, pati lalaki, 'di ba? Kasi may mga bagay nga na dapat hindi ginagawa pero ginagawa pa din, 'di ba? So going back doon sa topic natin na pinagseselosa na friend, sa tingin mo, ano yung pinaka dapat na gawin ng partner mo para hindi nyo na pag-awayan yung bagay na yun? Siyempre, pag-usapan, 'di ba? And then
i-identify yung kung pwedeng i-itemize, wow, yung mga bagay na enumerate. Kasi malay mo, yung partner mo talagang sadyang malinisan mo ng konsensya at wala talaga siyang alam. So, ikaw bilang nagseselos or para lang ma-inform din siya na ito yung love, ito yung mga bagay na nakikita ko na ginagawa mo na hindi ko nagugustuhan. So, magandang i-communicate mo sa partner mo para malaman niya at maintindihan niya at iwasan niya nang gawin. Para maiwasang masaktan yung partner at the same time mag-away kayo. Yun, it's always the communication kasi kaya nga nagkakaroon ng misunderstanding kasi nga may miscommunication. So, pagdating sa ganung usapin, mas magandang pag-usapan, i-identify paano i-resolve or paano, halimbawa, may mga scenarios pa nga pwedeng ganun. Kasi magkakaiba rin ng level of understanding yung lalaki at babae, iba yung interpretation. So, mas magandang pag-usapan sa level na maiintindihan ng partner mo at ikaw din na magkakaroon kayo ng mutual understanding and agreement para hindi na mangyari yung mga, syempre ayaw naman nating mag-ahaway lagi, diba? Kasi we are meant to be just loving each other and maging yung harmonious ba yung relationship. So yun, talk it over, identify, and then para hindi na mangyari yung mga possible pa na maaaring pag-awayan in the future. Yun lang. Yes, I like what you said, the mutual agreement. Magkaroon kayo ng mutual agreement, common ground, hanggang saan lang ba? I-communicate nyo yun, hindi rin kayo magpapakiramdaman na lang, di ba? Kaya minsan nag-aaway kasi hindi nyo naman na-communicate ng maayos at hindi naman kayo nag-agree doon sa bagay na yun, di ba? Yung halimbawa, honey simula ngayon mag-agree na tayo na hindi ka mag-heart sa mga my day ni ganite, di ba? So yun, magkaroon talaga ng mutual agreement. Importante na pag-usapan yun. At saka Elaine, di ba, maging open din tayo sa isa't isa. Sino ba yung pinagseselosan? I-pinpoint mo na lang, 'di ba? Kasi hindi naman lahat pinagseselosan. May mga tao naman na kahit anong gawin ng jowa mo diyan, hindi mo pagseselosan, 'di ba? Pero may mga certain din kasi ng mga tao na alam mo na kapag ganito na yung action nilang dalawa, something's wrong na. Pag mas maganda sa'yo, yun. Oo naman, nakakaselos naman talaga yun, di ba? Pag mas maganda sa'yo, tapos special yung treatment, di ba? Nakakaloka. Obviously, di ba? Pero come to think of it, di ba? Maraming mga bagay din talaga na pwede tayong pagselosan. And speaking of pagseselosan, gusto ko rin tong pag-usapan is, sa generation ngayon, ano sa tingin mo yung pinakakaselos-selos na gagawin ng partner mo na magseselos ka talaga? Siguro yung attention, kapag he gives too much attention to a certain person, a friend, lalo na of the opposite sex, na hindi naman, halimbawa nga sa Facebook, social media, yun nga yung mga interaction, mga comment, react, ganyan. Kasi yun ang generation ngayon, diba? Parang isa na yun sa love language, pag hindi ka pinost, or pag hindi nag-react, pero sa friend na ganito nag-react or nag-comment, pinuri pa, 'di ba? Pero sobra na rin 'yun kahit ngayon simpleng heart lang, 'di ba? Parang mapapaisip ka na, sa akin nga hindi nga nagre-react tapos sa kanya nagre-react. So mapapaisip ka ng ganun. Siguro 'yun. Gusto ko yung na-mention mo. Love language na kasi ngayon, yung mga reactions natin and responses natin sa social media. Kasi social media is already part of our lives, 'di ba? Ako, I consider it also a love language, yung pagiging interactive natin sa social media when it comes to our partner. So, nakakaselos nga naman talaga kung yung ibang tao, grabe ka maka-heart, tad yung heart mo, tapos may mga pa-comment ka pa, sinishare mo pa, tapos yung partner mo, yung asawa mo, yung jowa mo, hindi mo man lang ma-post, di ba? Nakakaselos naman talaga siya. Kahit ako naman yung nasa kalagayan ng babae, magsiselos din naman ako talaga. Okay lang kung hindi talaga siya nagpo-post ng anything, pero yung nakikita mong active siya, tapos meron siyang kinakausap na iba, tapos active siya, tapos hindi kanya kinakausap, hindi kanya nire-reply, at grabe siya kung makafollow ng ibang tao, talagang nakakaselos nga naman talaga. So, eto, kunin naman natin yung perspective ni Jaren. Di ba nakakaselos naman talaga? Halimbawa ako, nakikita mo, super comment ako sa ibang tao, super heart ako sa ibang tao, tapos sa'yo yung post mo, hindi ko iniintindi. Di ba magsiselos ka din? Sa lalaki, sa age group ko siguro, walang dating yun. Kahit di ka mag-like dyan, profile picture ko yan, basta nagpalit ako, kahit walang like, kahit walang problema yun. Sa akin siguro pwede ko nang sabihin most of my age groups, no? 30-ish somethings. Wala kayong pakialam, ganun? Oo, tapos hindi naman sa walang pakialam, pero pag nag-like kayo, nag-like man, sino, nanay ko, tatay ko, gano'n. Bonus na lang yun, pero wala gusto ko lang magpalit, gusto kong mag-post ng picture, or else vlogger ako na gusto kong magpasikat. Pero yung
Yung issue nga is, halimbawa ako, asawa mo ko, tapos hindi ako nag-heart sa'yo, hindi ako nagko-comment sa'yo, pero sa ibang tao, super follow ako. Ako wala naman akong problema doon. Hindi kasi ikaw, content creator, so kailangan mong gawin yon. Kahit sa personal, wala naman akong problema. Pero I think may factor yun sa panahon ngayon. May factor yun sa panahon ngayon kasi digital na lahat eh. Digital na ang panliligaw, digital na ang pagbibigay ng affection, ang pagsasabi ng nararamdaman mo, digital na lahat. So everything that you do digitally, nagre-reflect na yun, nagiging basehan na siya ng value nila in the society or kahit sa sarili nila. So parang ang laking bagay pala noon. Doon na open yung eyes ko na wow, malaking bagay sa kanila kapag pag-heart or pag-like lang o pag-care, pag-sad, talagang nandun na ibig sabihin. Pero sa atin kasi mga 90s siguro, parang wala, pampasaya lang yun eh, di ba? Parang nung una pampasaya lang siya, pero ngayon talaga nag-iiba na yung ibig sabihin nun. So that might really cause a problem of jealousy sa ngayon na hindi siya active pero nakikita kanyang hindi siya active sa mga post mo pero nakikita mo siyang nag-active dun sa post ng iba or pinopost niya yung picture, minamay day niya yung kung sino-sino pero ikaw hindi niya minamay day. So yun talaga merong something yun. Pero kung yung lalaki naman di nakapag-update ng profile picture ng 6 na taon, wag mo nang pagselosan kung hindi nagko-comment sa'yo, hindi minamay day, may nakita siyang gitara, minayday niya. Mapagbabasihan mo kung gaano siya ka-aktibo sa social media, pero hindi, ibig sabihin na hindi siya nag-a-active, hindi siya nagpo-post sa'yo, kaagad mo nang uhusgahan na parang magpagseselosan mo na kaagad kasi baka personality niya hindi naman talaga siya ganun yung mga lalaki. So. Okay, pero yun nga, going back, yung mga lalaki yan. Diba? But you also need to understand na lalong-lalo na sa generation ngayon, katulad nung na-share ni Elaine kanina, is parang nagiging love language na kasi yung bawat pinopost natin at nire-react natin, yung responses natin sa social media. So siguro, to agree on that is maging cautious na lang tayo. 'Di ba? Wag natin baliwalain yung mga bagay na ganon kasi it matters to most of the people. Maybe to some, it doesn't matter. Pero sa generation lalo ng mga Gen Z, 'di ba, nagmamatter na yun. Kahit nga mga lolo-lola, tinitingnan na kung sino yung mga nagla-like, nag-heart. Minsan, nagtataka pa, bakit hindi nag-heart si ganito? Baka nagtampo na siya or whatsoever. Hindi naman sa pagiging pabebe yun, 'di ba? Though alam naman natin na parang napakababaw naman nun. Pero, maging sensitive enough na lang tayo na kung yung partner natin is really asking for that because that affirms yung pagmamahal na meron ka sa kanya, ano ba naman yung bagay na pwede mong i-adjust sa sarili mo para mapasaya siya. 'Di ba? So, come to an understanding and an agreement. Lagi naman kasi ang lalaki at saka ang babae, ang layo naman talaga kasi ng differences natin eh, 'di ba? Lagi tayong may differences, laging ang layo natin sa isa't isa. Kaya nga lagi dapat nag-uusap para makapag-agree kayo on a common ground na pareho kayo makikinabang. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media account.